Welcome back dito sa channel natin. First update natin dito sa Mall of Asia Expansion at Reclamation Project ngayong 2025. Magaganda sana yung mga buildings dito sa Mall of Asia Complex. Kaso nga lang may height limit. Pero may bago pa naman mga office building na tinatayo dito dahil patuloy pa rin ang demand sa office spaces dito sa MOA Complex. May beach volleyball pala dito sa Mall of Asia Seaside. Bakit hindi na lang kaya maglagay ng artificial beach ang Mall of Asia? Tsak napapatok yan sa mga tao. Anyway, andito na nga tayo sa may seaside. Tingnan na natin ang latest na progress sa reclamation project. So ayun guys, mukhang dito nilipat yung lahat ng mga itinambak na lupa at buhangin. Para ngayon lang binuksan ulit ang fountain dito sa may seaside. Matatapos na nga ang Mall of Asia Expansion. May bago ng third floor ang buong mall at ito naman sa likod ang MOA Sky. Ito ang North Sky Garden na tapos na rin. Pero sa gabi lang siya binubuksan dahil dito nilipat ang MOA Nights of Lights. Mabuti pa dito sa South Wing Sky Garden, libre na tayo makapamasyal. At mula nga dito sa taas makikita na natin ang latest na progress. Ito ang SM Prime Reclamation Project. Maganda na rin pala dito sa likod ng mall. Ayun, makikita nyo naman, napakaganda ng mga tiles. Ngayon ko lang napansin, parehas lang din pala yung ginamit ng mga tiles pati na dito sa loob ng mall. Marami na rin nagbukas ng mga bagong restaurant dito. Pati din pala dito sa may South Wing Sky Garden, parehas lang din yung tiles. So ayan guys, makikita na natin kung gaano kalawak na yung itinambak na lupa at buhangin.
Nasa 360 hectares ang itatayong man-made island dito. Ito pa yung mga nakabalot na to, kailan kaya bubuksan yan at hindi pa natin alam kung ano yung nasa loob. Isa pang bagong atraksyon dito sa loob ng Mall of Asia, ang game park. Meron ditong bowling, billiards, pati na archery. Wow, ang ganda pala ng bowling area dito at ang lawak. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tayo nakapasyal dito sa North Sky Garden. Sa gabi lang ito binubuksan at meron pang entrance. Maganda pa naman dito sa bagong Sky Garden at mukhang masarap mamasyal. Inaantay din natin ang pagbubukas ng Sky Park. Mas malawak naman dyan sa taas, yung buong rooftop. Mayroong iba't ibang park at mayroon pang football pitch. Mukhang matatagalan pa bago buksan sa publiko yung mga bagong park dito. So ayun guys, sinahanda na yung iba't ibang mga atraksyon, ang Mall of Asia Night of Lights. Mayroon din palang fountain area dito.
Anyway, antayin na lang natin kung kailan talaga bubuksan sa public ang bagong North Sky Garden ng MOA Sky. Update naman tayo sa iba pang bahagi ng mall. Ito na yung bagong time zone. Medyo maliit lang siya dahil ito yung ikalawang time zone ng Mall of Asia. Yung mas malaking time zone doon sa baba. Mas marami na ngayong bagong stores dito sa second level. May mga bagong mini park at indoor garden dito sa ground level. Mukhang hindi na popular ang Labubo wala nang pila dito. So ayun guys, mas marami na palang bukas na mga bagong store dito. Patuloy din pala ang renovation dito sa entertainment hall. Ito pa bagong bukas na Korean store. Ibang-iba na nga yung Mall of Asia ngayon sa Mall of Asia na nakasanayan natin noon. Andito sa second level ang skating, pati na ang food hall ay ibang-iba na rin. Nawala na yung mga familiar na food outlets na kilala natin. Mas maganda na rin yung interior ng food hall. At ang pinakabagong atraksyon nga dito, ang MOA 360 LED. So ayun guys, anong masasabi nyo sa progress ng Mall of Asia expansion at reclamation project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.